Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na puno na. Nako, hinamon si Marcos Jr. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong video na kung saan mula po sa billionairenews.com na kung saan in-interview po si President Bongbong Marcos Jr. at sabi niya po dito do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? Hindi ba pwedeng both, Mr. President? Quickly and righteous, di ba? Well anyway, ito pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Has very strictly defined procedures. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, pasensya na, puputulin lang natin mga kabayan. Hindi ko alam kung bakit parang sa facial expression ng ating Pangulo, no? Bakit masaya pa siya sa mga nangyayaring ito, di ba? Dapat nga galit siya sa mga nangyayaring ito. Diba? Galit siya. Dapat hindi siya natutuwa dito mga kabayan. Dapat galit ang ating Pangulo dahil wala pang nakakasuhan. Pero eto, parang gusto niyang ibig sabihin niya ba, hayaan nyo na yan. Diba? Ano rin yan, makakasuhan din yan. Diba? Parang hindi tama na maging ganito lang kalumanay. Diba? Ang ating presidente. No, dapat bigyan nyo naman po ng kaunting tapang, Mr. President, para bumilis ang investigasyon. If basta-basta lang tayo nagsasabi, hindi maganda invitation, basta kasuhan mo na. No, hindi naman po basta-basta lang mga kababayan kasi yun po ang mga pinangalanan ng mga contractors, di ba? At ng mga testigo, yun po ang mga pinangalanan. Hindi ito basta-basta. Mayroon po silang mga basihan para ito pong mga taong ito ay kasuhan, di ba? Kung nanalo, kung maakwit, dahil hindi magandang pagkahanda ng kaso, technicality. Nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi magandang pagkahandle ng ebidensya? That would be much worse result. So due process must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. So kung alam pala natin kung sino sila, bakit, di ba, hindi mo pinapangalanan? Mabuti pa yung mga ordinaryong Pilipino pinapangalanan kung sino sila. Pero ikaw, alam mo na pala, bakit hindi mo, di ba, sabihin kung sino sila? Para naman magkaroon sila ng kahihiyan, di ba? But just be yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi delikado tayo. Kaya natin sabihin ko sa pulis, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari doon? Tira yung kaso natin. So ano palang nangyari kay former President Duterte, di ba? Parang ganun po ang nangyari. Ops, hulihin nyo na yan. Di ba? Hulihin nyo na yan. Ayan, hinuli. Nandun na sa dahig. Ganun po, walang due process po yun mga kabayan. Di ba? Maraming abogado ang nagsasabi na yung paghuli kay former President Duterte ay walang due process. Sabihin naman ng iba, hindi naman yung korupsyon, di ba? Hindi naman yung kaso ni PRRD, hindi naman korupsyon. We are talking about due process dito mga kababayan
hindi korupsyon, hindi kung anumang kasalanan. Due process po ang sinasabi niya. And you cannot charge them again. There is that principle of double jeopardy in the law. So it's what is more important that we just file cases. Basta sige lang. Remember, nobody has gone to court yet. Basta sige lang mga kabayan. Ha? Ayan na, sabi ng Pangulo. Basta sige lang. Aray ko po, walang walang patutunguhan to yata mga kabayan. Basta sige lang, sige. Anong sige lang? Dapat meron tayong konkretong plano. There's no conviction yet. And the court, marami pang, what is the process? Pagka binigyan yung may complainant sa ombudsman, sa DOJ, may preliminary investigation pa. Magbubuo ng investigasyon. Kailangan matibay-tibay yung ebidensya. Kasi kung hindi matibay yung ebidensya, makakawala yun, ma-acquit yun. Kaya tiyakin natin na matibay yung ebidensya. Ay, natatawa lang ako mga kabayan kasi parang dito, no? Parang nililecturean pa ni President Bongbong Marcos Jr. mga abogado, no, sa ICI at yung iba pang mga concern na mga law expert, no, pagdating po sa batas, no? Bakit hindi mo tumbukin, no? Kung ano ba talagang gusto mo? President Bongbong Marcos Jr. Isa lang naman po ang gusto ng taong bayan. Papanagutin si Saldico, si Speaker Martin Romualdez, yung nasa likod ni Speaker Martin Romualdez, papanagutin silang lahat, di ba? Mag-take po sila ng responsibility lahat. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi po mananakaw ang kaban ng bayan. Eh dito, mukhang nililecturean pa ni President Bongbong Marcos yung mga lawyer natin, di ba? Hindi madaling gawin yun. Dahil yung iba, hindi, yung mga witness, yung ating mga resource person, hindi nagsasabi ng totoo, may mga tinatago. Oops, yun o. Hindi raw nagsasabi ng totoo. How did you know na hindi po nagsasabi ng totoo yung mga resource person? Diskaya is a resource person, no? Hindi ba nagsasabi ng totoo ang resource person na mga Diskaya or Legutesa? Naku naman, eto na tayo nagkakabukingan tayo mga kabayan. Mukhang meron talaga kayong prinoprotektahan, Mr. President, ha? Etc. Kailangan ma-extract yun sa kanila, yung impormasyon na yun. Para gawing ebidensya, para madala sa kung saan man, sa sandigan, sa ombudsman, eto na yung kaso. At malalaman natin na tiyak na makita natin na yung talagang alam natin na gumawa ng katiwalian, na nagnakaw talaga sa gobyerno, ay magbabayad. Nagmalinis na. Ha? Nagmalinis na si President Bongbong Marcos Jr. Paano? Paano kung lahat ng ebidensya? Sabi nga ni Ivan Marina, paano kung lahat ng investigasyong ito leads to your patungo diyan sa doorstep mo, patungo sa iyo, Mr. President, di ba? Paano 'yon? Paano mo didepensahan ang sarili mo? And magbabayad they will pay for it with their liberty and they will pay for it with treasure that they have taken away from government. I think it's more important that we get one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice, and to bring justice to the Filipino people. So, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? Gusto namin quickly and right. Di ba pwedeng pagsamahin yon? Mr. President, di ba pwedeng pagsamahin ang quickly and right? Di ba? Nako mga kababayan, dito po sa mga naririnig natin sa Pangulo, mukhang this is my personal opinion. Dito sa naririnig ko sa Pangulo natin ngayon, mukhang talagang meron pong there is something wrong, no? Na mayroon pong pinagtatakpan, prinoprotektahan si President Bongbong Marcos Jr., no? Anyway, eto mga kababayan, pasadahan din po natin to. Nako. Sabi po dito ni Remulla, ang isang pwedeng theory ay gross
negligence. Speaker of the House, siya. Martin Romualdez, at siya ang pumili ng chairman ng Appropriations Committee. Kahit di siya nag-participate, dapat inalam niya rin kung anong nangyari sa pondo ng bayan. Yan gross negligence, mga kabayan. Yan ang teorya na posibleng pagkakamali dito, mga kabayan, sabi po ni Remulla. Ngayon, itong tinatawag na gross negligence, applicable din po ba ito kay President Bongbong Marcos Jr.? Kasi sa kanila po nagmula yung budget. Ipinasa sa Kongreso, niretoke, ipinasa sa Senado, rinitoke, ipinasa ulit sa kanya kay President Bongbong Marcos Jr., pinirmahan niya. Kung si Martin Romualdez, mga kabayan, ay mayroon po siyang obligasyon, no? Na alamin na yung kung anong nangyari sa pondo ng bayan, mas lalo po ang presidente. May obligasyon po siyang alamin kung ano po ang nangyari sa budget ng bayan. Kasi siya po ang pumipirma dyan. Diba? Ibig sabihin, kung si Martin Romualdez ay mayroong gross negligence, much more, no? Kay President Bongbong Marcos Jr. Diba? Ganun lang yung kasimple, mga kabayan, kung iintindihin natin. Kaya parang umamin na rin dito si Remulla that, no? President Marcos Jr., no? President Bongbong Marcos Jr. and Romualdez ay nagkasala ng gross negligence. Kung ano man po ang ipapataw na parusa kay Romualdez, ganun din ang ipataw kaya President Bongbong Marcos Jr. Hindi daw plunder kay Romualdez. No? Anyway, hindi. Well, the evidence nagsasabi na si Romualdez nga. Pero sige lang, for the benefits of the doubts ni Remulla, ganyan lang muna ngayon, gross negligent. Still, no? Kasalanan po yan, mga kaubayan. So, ano po ang nagiging epekto nito sa ating bansa? Ito ang naging epekto nito, mga kaubayan. Sabi po dito, no, ni George Marcelona, member ng ASEAN Business Advisory Council of the Philippines, chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sabi niya po dito, this serious corruption cases has shaken the trust of the businessman, the business and private sector in the Philippines to the core. Ayan na, eto na po yung wag niyong isisa by Vice Presidente ito. Sabi na nga dito, the corruption under Marcos administration has shaken business confidence to the core. Talaga naman, mga kaubayan. Ano pang masasabi natin dito? Totoo, di ba? Kaya nga si Castro nanawagan na kung pwede, tulungan daw nating mga taong bayan si President Bongbong Marcos Jr. na palagawin ang ekonomiya. What? Kayo nga ang nagpapahirap sa amin Kayo nga nagpapahirap sa ekonomiya. Tapos ngayon, kami ang tutulong sa inyo. Aray ko po. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng MDTV channel. Pahayag ito ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Medyo nakakaawa ang kalagayan ng Secretary sa dami ng problema ng ahensya. At medyo may babala siya. Nag-warning. I will love to resign. Kung ito, halos, ito ang kanyang pahayag. Halos hindi na ako natutulog sa kakaisip papaano lilinisin ang napakalawak na korupsyon sa ahensyang pinamumunuan ko. Halata naman, mga kabayan, no, kasi ang laki po ng pinayat ni Secretary Vince Dizon. Simula po nang na-transfer siya, no, dito sa DPWH, mga kabayan. Kawawa naman ang taong ito, pero sige lang, no? Napakalawak. Malala ko tuloy yung
pahayag no ng former Secretary Manuel Bunuan, I still believe mas maraming matitino sa DPWH. Grabing secretary. Speaking of Bunuan mga kabayan, hindi na po natin narinig, no? Hindi na po natin narinig si Bunuan. Ano nang nangyari? Hindi ba siya involved dito sa malawakang corruption na ito? He is the Secretary of Department of Public Works and Highways, no? Wherein malawakan ng korupsyon. What I'm trying to point out, bakit hindi na po natin siya naririnig sa mga investigasyon? Lusot na ba si Bunuan? Wala na ba siyang responsibilidad, accountability dito po sa mga nangyayaring ito? Because siya nga ang sekretary ng DPWH, di ba? Oh. Secretary Bunuan na yun. For 3 years na nag-taste tayo sa kanya. Ganyan talaga. Kung sino yung leader niya, yung pumili sa kanya, gano'n din siya. Mabuti na lang at may Secretary Vince Dizon na pumalit. Napakalawak na korupsyon sa ahensyang pinamumunuan ko. Kaya, ito na, babala Maganda naman ito. Inuunahan niya na, kaya kung may mga matataas na opisyal na susubukan akong pigilan ang alam ko na tamang pamamaraan sa paglinis, I would love to resign rather than alam nyo na may makialam. Mas gugustuhin ko pang ilagay ako sa ibang ahensya dahil ang korupsyon wag lang tignan sa 2022 to 2025. Ang nakikita ko is nag-ugat pa ito sa mga nakaraang administrasyon, hindi lang ngayon. Agree ako niyan. Matagal na po na may korupsyon sa DPWH. May mga napapanood akong Facebook Reels ngayon, Senate or Senate investigation, the late Miriam Defensor Santiago. Binabatikos niya yung mga pinatawag doon na iniimbestigahan. Matagal na may corruption sa DPWH. At ako, naniniwala ko doon sa pahayag ng mag-asawang Diskaya, panahon pa ng Aquino administration, meron ng kickback system. 10%. Pagdating ng Duterte administration, tumaas ng kaunti, 12 to 15%. Kailang itong administrasyong ito, naging 25 to 30% halos na doble. At naging garapalan na ang korupsyon ngayon. So yan mga kabayan, naniniwala ba kayo na garapalan na ang korupsyon sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr.? Anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion, reaksyon, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.